Actually, nakapilan na rin po sa aking likuran yung ilan sa mga nandito nga sa evacuation center. Mamaya, uumpisahan na po natin ang ating serbisyon totoo. Kaya mga kapuso, tutok lamang po, lahat po yan ating gagawin sa pagbabalik po natin. Dito po yan sa Daang Hari Elementary School. Back to studio. Okay, maraming salamat, Monica. Alam mo, yung kasi ngayon sa Pedring, parang mas dati sa Ondoy, sina itong Malabo, Nabotas, hindi masyado eh. Pero ngayon sila, kasi sabay-sabay nga eh, high tide, may mga storm surge, pawala ng yung dam, may nasirang mga dike, mga Kaya gano'n. nagulat din sila eh, no? Hindi nila akalain. Actually, kahapon sasama sana kami dun sa MMDA nung nag-ocular sila sa Dampalit. Kaya lang sabi rin ni Rubber chairman boat. mismo Rubber nagsabi, boat. oo, delikado kahit naka-rubber boat kasi malalim talaga yung mga. Kasi alam mo yung rubber boat, hindi naman siya talagang ganun katatag eh. Tumataob yan eh. Na dapat may life vest ka pag sasama ka sa gano'n. Dapat ready ka talaga. Ready hindi ka. Yung, I am ready. Eh, dati nga, di ba yung mga tao, eh, sasakay lang sila dun sa parang styro na maliit na. Sapat siya, pwede rin. Pwede. Yung mga baby doon nila. May floating device, may floating device. Pero kasi pagkasanay na, well, sa kanila, okay na sa kanila. Pero kung bago ka doon, hindi mo alam eh. Tsaka pag still water, eh, ito pag may agos. May Diba agos, kung still oo. water, ikaw yung sumasagwan, okay lang. Pero pag may agos, delikado. Samantala, speaking of floods, pinahari ng ilang lugar sa Nueva Ecija dahil pa rin sa bagyong Pedring. Malalim ang tubig sa Maharlika Highway mula Cabanatuan papuntang Hain at iba pang kalsadang papasok sa Nueva Ecija. Ang resulta, pagkaka-stranded ng maraming motorista. Ang mga magsasaka naman problemado sa kanilang mga binahang sakahan. Kaya naman ang panawagan nila kay Pangulong Noynoy Aquino, tulungan silang mga napinsala ng bagyong Pedring. Baharin sa mga bayan ng Abukay at Dinalupihan sa Bataan, Candaba sa Pampanga at Manawag sa Pangasinan. At dahil nga maraming lugar na baha ngayon, muling nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagsulpot ng waterborne diseases. Ang paglusong mismo sa baha, syempre maaaring pagmula ng mga sakit sa balat tulad ng alipunga o mas malala pa, leptospirosis na nakuha kapag pinasok ang katawan ng baha o putik na may ihi ng daga. Pero kahit hindi man kayo lumusong sa baha, posible naman makontaminate ng baha ang supply ng tubig na maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng cholera, typhoid fever at hepatitis A. Kaya para matiyak na malinis ang tubig na inyong iniinom, payo ng DOH, mas maigi kung bumili na lang ng bottled water o di kaya magpakulo ng tubig para mapatay ang mikrobyo. Huwag na rin pong lumusong sa baha kung may iwasan po natin. At bukod sa mga sakit na ito, asahan na rin daw ang mga mauusong sakit gaya ng ubo, lagnat, sipon, conjunctivitis or yan yung sore eyes di ba? Bronchopneumonia at dengue. Ingat po kayo. Sabi nila, kailangan daw pag nagpapakulo ka, pakuluin mo talaga, boiling point siya, 10 to 15 minutes. So dapat maraming pwedeng 3 tubig minutes din na yun. tapos ka na. Kasi Kasi mag-ano siya. Oo, magre-receive din siya. Tapos papalamigin mo din. 10 to 15 minutes, nako. Or kaya bumili ng Di, mas bottled mabuti na yun water. kaysa magkasakit kayo ng mas mahal magpa-doktor, di ba? Samantala, ito naman po, puspusan na isinasagawang paglilinis sa 5-star na Sofitel Philippine Plaza Hotel matapos itong maperwisyo at bayuhin ng malalaking alon dulot ng bagyong Pedring. Ang mga empleyado nagdo-double time na sa paglilinis sa hotel pero hindi pa rin maitatago ang bakas ng naging pinsala ng bagyong Pedring sa naturang 5-star hotel. At kahit tumanggi ang kanilang pamunuan na magpapasok ng kamera sa loob ng hotel, base sa mga inilabas na basang tablecloth at yung mga kumot, bakas po ang tindi ng pananalasa ni Pedring sa hotel. Pinapatuyo na rin sa damuhan ang ilan pang mga binahang gamit gaya ng mga folding beds at mesa. Ang malakas na agos ng tubig mula sa Manila Bay ang pumasok sa Sofitel na hanggang bewang daw ang baha sa basement. At ang mga sasakyan sa parking lot, halos abot bubong ang pagkalubog. At sa kuha naman ng MMDA sa loob ng Sofitel, umapaw ang kulay putik na tubig sa kilalang Spiral Restaurant na nasa ilalim ng hotel. At ayon sa pamunan ng Sofitel, ligtas nilang nailipat ang lahat ng kanilang guests papunta sa ibang hotel sa Metro Manila at wala naman daw nasaktan sa insidente. Grabe yung waves, parang mini tsunami na yung, Oo, ganyan nga yung, di ba sabi ko, sa Thailand, yung sa Phuket, ganyan yun eh. yung ano. Di ba yun nung dinivestate Coconut yung trees din yun, na puro coconut trees, mga hotel-hotel. hotel din. Oo. Grabe, no? Talagang... Pero yun, ang daming pinatay na tao. No? Swerte pa rin Oo, tayo. oo. Swerte Kasi pa. marami nasa beach nun. Oo. Tsaka kahit na ano na sa ibabaw na sila ng puno nahanap, ganun kataas yung waves. Meron akong nakausap doon, Pinoy, nakakaligtas siya dahil lumaki siya sa puno ng nyug. At oras ang binilang na nasa taas sila. Oo. Samantala, dahil sa lakas ng hangin na dala ng Bagyong Pedring, marami sa atin ang nasiraan
o naliparan ng mga bubong. Kaya kung paano ba ito maaayos muli, yan ang ihatid sa atin ni paring Drew Arellano mula sa Pasig City. Nako, kumusta kaya ang bubong yung pag-repair niya dyan? Morning, Miss Sue! Morning! Good morning, guys. Kita niyo naman kung saan ako. Nandito ngayon ako sa isang bahagi ng Pasig kung saan maraming mga bahay. Ang gamit-gamit, yero bilang bubungan nila. Siyempre, dahil pagkatapos ng hagupit ng malupit na bagyong Pedring, marami sa kanila ay niliparan, di ba? So ngayon, pag-uusapan po natin ang pagre-repair, kung anong proper materials, proper adhesive na pwedeng gamitin from yung sealant to yung mga pako at kung paano anggulo ng yero na pwedeng ilagay at kung paano ilalagay. Siyempre kasama din natin ang mga gwapo at mga macho at masisipag na Philippine Army. Kaway naman kayo dyan, kuya. Yun, to be acknowledged yan. So pag-uusapan natin yan. At mamaya, magre-repair din tayo ng mga bubungan na nawalan na. Okay? So lahat na po yan, ngayong umaga dito po sa Pasig. Balik muna tayo sa studio. Pukpok lang ng pukpok. Good point. Baka mahulog ka dyan, Drew, ha? Ganda-ganda na upo mo dyan. Samantala, marami pa rin lugar ngayon na wala pa rin supply ng kuryente matapos ang paghambalos ng malalakas na hangin na dala ng bagyong Pedring sa ilang probinsya dito sa Luzon. Sa Bulacan, halos 20% ng mga customer ng Meralco ang wala pang kuryente kagabi. Brownout pa rin sa ilang bahagi ng Cavite, Pampanga, Batangas at Laguna. Ayon naman sa National Grid Corporation of the Philippines, marami rin ang walang kuryente sa mga probinsyang tinamaan ng bagyo gaya ng Benguet, Nueva Vizcaya, Isabela, Zambales at Nueva Ecija. Brownout din sa ilang bahagi ng Bataan, Cagayan, Laguna, La Union, Pampanga at Ilocos. Tumaas naman ang presyo ng gulay mula norte dahil sa mahinang supply sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Pedring. Sa Balintawak Market, ang broccoli umabot na po sa 60 pesos per kilo mula sa dating 40 pesos. At 40 pesos naman ang itinaas ng lettuce at cauliflower na dati ay 80 pesos per kilo. Ang celery naman halos dumoble ang presyo mula 40 pesos nasa 75 pesos per kilo na ito ngayon. Maging sa Baguio City, dumoble na rin ang presyo ng ilang gulay dahil sa pagkasira ng mga kalsada sa mga taniman sa La Trinidad Valley. Alam mo, kinukwento. Paano na yung ano, yung Kinukwento mga ko kay nagdadayos? Susie, nung nagkukuha kami, ito, may mga time na bababa yung crew, magkukuha ganyan. Pag nasa loob ka ng crew cab, parang pakiramdam mo, Gumagalaw. parang Umuuga. tataob, di ba? Oo, Parang tataob sa umuuga yung lakas crew ng cab. hangin. Pag naman lumabas ka, siyempre, may puno dyan, may mga poste, may mga kable. Pwede ka naman tamaan. May lumilipad na yero, oo. Saka yung raindrops lang, di ba, masakit na siya sa mukha eh. Kasi malakas yung hangin. Saka talaga, kaya dapat talaga pagka may mga ganyang kalamidad, stay home na. Sa loob ka na lang ng bahay, indoor ka na lang. At sana yung bubong mo ina-secure mo bago Oo, dumating. umalis wag mo na siya yung kumpunuhin habang andyan dyan yung bagyo. Oo. Before anyway, nag-a-announce naman tayo maaga pa lang, di ba, Iga? Na, Morning, Igan. secure Ang, nila yung ang mga problema doon sa mga natatanggap natin, gutom eh. Wala Sa mo. evacuation center rin, di ba? Nagkakaubusan. Kasi marami lugar hindi pa rin mapuntahan. Kasi nga baha pa nga At eh. hindi rin humuhupa. Nagsabay-sabay. Storm surge, high tide, mga dam, dam, sabay-sabay. ulan. Yan. At eto na nga, makibalitan tayo sa mga kapuso natin sa Camaraba, isa sa mga napuruhan po ng Bagyong Pedring. Nasa Malabon si Tricia Zafra at alamin natin kung humupa na ba yung baha dyan. Tricia? Igan, humupa na nga yung baha sa malaking bahagi nitong Malabon City pati na sa Valenzuela. Ayon sa Office of Civil Defense NCR, dito sa Malabon, tanging barangay Dampalit na lamang daw yung nakararanas o apektado ng baha sa mga oras na ito. At dahil dyan, medyo kaginhawa nito sa mga motorista natin at commuter, lalo na rito sa may Dagat-Dagatan Road at C4 Road dito sa boundary ng Malabon, Caloocan at Navotas dahil sa mga oras na ito, Igan, nadadaanan na ito ng mga pampasaherong sasakyan. Yung mga major and secondary roads dito sa Malabon, lahat yan passable na sa mga oras na ito, Igan. At ikinatuwa nga yan ng mga motorista, lalo na yung mga tricycle driver natin dito dahil apektado raw talaga sila, lalo na yung kanilang hanap buhay kapag ka bumabagyo at bumabaha. At Igan, dahil nga sa pinsalang tinamo nitong lungsod na Malabon ay isinailalim ito ngayon sa state of calamity. Samantala, Igan, ulitin lamang natin dahil nga sa naging pagbaha noong bagyong Pedring at dahil ginamit din na evacuation center yung ilang mga eskwelahan rito sa Malabon ay suspendido pa rin yung klase sa mga sumusunod na eskwelahan at ito yung
Malabon Elementary School, Santolan Elementary School, Dampalit Elementary School, Dampalit 1 Elementary School, Panghulo Elementary School, Panghulo 1 Elementary School, Tanyong Integrated School, Tanyong 1 Integrated School, Tonsuya Elementary School, Concepcion Elementary School, De La Paz Elementary School, Muzon Elementary School, Newgan Elementary School, Santiago